life is always better when there is happiness and we always want to be happy. Lagi nga nating binabati ang isa't isa, happy birthday, happy anniversary, happy new year. Pwede rin dapat at marapat na happy Christianity, happy religiosity, happy godliness. Sa Matthew 16:6, merong isang babala ang Panginoong Jesus. Jesus said to them, "Watch out and beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees." Pag-ingatan daw itong lebedura or yeast ng mga Pharisees and Sadducees. Now, Pharisees and Sadducees were sects. They were religious groups. At pag sinabi ni Lord na yeast, alam naman natin yeast, nagpapaalsa yan ng harina, ang konting presensya nito ay makaka-impluensya sa kanya environment. Sabi, pag-ingatan ninyo ang impluensya ng mga Sadducees and Pharisees. The yeast could be their baggage or teaching or influence. Why? Because it would cause many believers to be unhappy in their faith if they got infected by the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Matthew 23:15. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you cross sea and land to make a single convert, and you make the new convert twice as much a child of hell as yourselves. Ito na naman ay tinuligsa naman ng Panginoon yung mga Pharisees. Sabi, mga mapagbalat kayo, mga hipokrito. Kawawa ang inyong maturuan, kawawa ang madapuan ninyo, dahil oras na nahikayat ninyo sa inyong paraan ng pag-iisip, sa inyong pananalig, dinodoble nyo pa ang kasamaan ng tao. Why? Because the Pharisees were perceived by Jesus, at least in some areas, to bring unhealthy faith to people. That the Sadducees and other religious groups were making faith unhealthy for many unknowing believers. A healthy religion is an important aspect of one's life. Hindi lang dapat religion, hindi lang dapat religiosity and spirituality, but a healthy one. Sa ating pag-unlad sa pananalig, sa pananampalataya at sa paghahanap ng kaligayahan sa presensya ng Panginoon, nais nating bigyan ng pansin, unhealthy faith. Isang uri ng pananalig na hindi malusog, may sakit, may karamdaman na uri ng pananampalataya. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na maaaring paglagakan ng aming pananalig. Maaari namin, Panginoon, na ibigay sa inyo ang aming puso, maniwala kami at sumunod sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon, na sa pagsunod namin sa inyo, ay makilala namin yung mga nagsasabing sila ay mga religious leaders at mga religious teachings and teachers, pero hindi kami sa inyo dinadala, kundi sa unhealthy faith. Ipakita niyo rin sa amin, Panginoon, na maaaring sa pagsisikap namin na paghahanap ng tunay na pananalig, ay may mga bahagi nito na kami magkamali at magkaroon ng bahaging unhealthy, ang otherwise ay healthy faith. Teach us, Lord, to isolate problematic areas in our spirituality and religiosity so we may have a more complete picture of you and a happier spiritual experience with you and with our fellow believers. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan namin, linisin niyo po kami, O Diyos, at nang makaharap kami sa inyo ng walang agam-agam at tumanggap na inyong pagpapala. Cleanse us, empower us to understand your word, lead us, protect us from works of evil men and evil spirits, restore our strength and health, quicken our minds so we can understand you. Be our speaker. Father, we seek you with thanksgiving in the name of Jesus, your Son, our Lord. What are the symptoms, what are the marks of an unhealthy faith? Paano nga po ba nakikilala ang isang pananampalataya na may karamdaman? Isang uri ng pananalig na hindi gaanong malusog? One mark of an unhealthy faith is denial of sin. Denial of sinfulness or shortcomings. Denial of the dark side of a person. Pagka isang tao ay nagsasabing naniniwala siya sa Diyos, may pananalig siya, siya ay born again, whatever, pero hindi niya tinatanggap na siya at ang kanyang kapwa-tao ay mayroong talagang bahaging makasalanan, mayroong personalidad na malaki ang tendency na magkaroon ng kasalanan, this is an unhealthy grasp of reality. Hindi makatotohanan at hindi malusog na isipin na ang tao kung nasa Diyos na ay hindi na siya nagkakasala. Hindi yun totoo. At para ipataw mo sa iyong sarili at sa iba ang expectation na yun, magiging unhappy ka in your spirituality and you will make many people miserable. Dapat nating
Alalahanin na sa Biblia man sinasabi sa Jeremiah 17:9, the heart is devious above all else. It is perverse. Who can understand it? Talagang ang puso ay salawahan, ang puso ay makasarili. Ang tao ay merong tendency na magkaroon ng kasalanan lagi kahit pa siya relihiyoso. 1 John 1:9-10, if we confess our sins, He who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Pinapawalang bahala daw natin ang salita ng Diyos at ang Kanyang tunay na pagsukat sa ating pagkatao kung sasabihin natin hindi tayo nagkakasala. At dahil alam ng Diyos na ang tao kahit sa kanyang pagsisikap ay magkakamali, madadapa at magkakasala, naglagay siya ng handang pangsalo sa lahat ng mahuhulog. At ano yon? Pagpapatawad. Pagpapatawad dun sa kumikilala at nagsisisi sa kanilang pagkakamali. Pero para itago mo yon, hindi ka mapapatawad. Parang sugat din na hindi mo naman nililinis, hindi mo binubuksan, mabubulok lang sa loob. Denial of sin and the dark side of a person is mark of an unhealthy faith. Another is a denial of problems and difficulties. Marami kang maririnig ng mga Kristiyano, naku, maging Kristiyano ka lang, hindi ka na magkakaproblema, dadali ang buhay. Hindi yan healthy faith, kasi hindi yan totoo. John 16:33, in the world, you face persecution. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagbabala, hindi magiging tahimik ang buhay nyo. Kung mo kayo napunta sa akin, meron pang ibang uri ng gulo na papasok sa buhay nyo, na nung wala kayo sa akin, wala doon. So ihanda nyo ang inyong mga loob. Psalm 40 verse 12, si David sa kanyang pag-amin ng kanyang kalagayan at pinagmulan at mga problemang patuloy na dumarating sa kanyang buhay. For evils have encompassed me without number. My iniquities have overtaken me until I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails me. Si David na tinatawag sa Biblia ang a man after God's own heart. Sabi niya, napakadalas na ako'y natatalo ng aking mga kasalanan, nadadaig ako, hanggang ako'y magkabulag-bulag. Higit pa sa dami ng aking buhok, ang dami ng aking mga pagkakamali. Sinasabi niya yon. At Psalm 40, 1-3, David once more, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me out from the desolate pit, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Sabi ni David, hinango lang ako ng Diyos sa putik. Patuloy niya akong sinasagip mula sa mga kumunoy na kinalulubugan ko. At yung ako'y lumulubog sa mga putik na malalambot na wala akong matapakan, hinahango niya ako at itinutungtong niya ako sa matitibay na bato para matigil ang aking paglubog. So sinasabi ni David na siya galing sa pusali at napakarami ng kanyang pagkakamali. Healthy ang faith niya. Hindi laging healthy ang spirituality ni David kasi marami siya nagiging pagkakamali, pero healthy ang kanyang pananalig. Hindi niya ikinukubli, itinatago at hindi niya pinagkukunwarian na okay siya. Alam niya na maraming panahon, hindi siya okay. Another mark of unhealthy faith is denial of human limitations. Kasi Christian tayo, kaya natin talaga yan. Yes, may makakaya tayo dahil Christian tayo. Yes, may mga makakaya tayo paminsan-minsan dahil Christian tayo na the same Christian hindi mo makaya sa ibang panahon naman. Pero para sabihin mong kaya mo talaga ang lahat dahil Christian ka, hindi yun totoo. At pagka yun ay pinilit mong igiit na maging standard sa iyo at sa buhay ng iba, mapipilitan ka magkunwari, magkubli, maglakas-lakasan kahit durug-durug ka na sa loob. Sabi mismo sa Biblia, Mark 14:38, the spirit is willing, but the body is weak. Ang Panginoong Hesus na may sabi, willing naman ang espiritu nyo, gusto nyo talaga na magpakabanal, magpakalinis, pero mayroong kanyang kahinaan ang katawan ng tao. Psalm 103, 13-14, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Sabi niya kung paano mahabagin ng isang magulang sa kanyang anak, ganun din at higit pa ron.
Ang Diyos sa langit, naaawa siya sa mga natatakot at tumatawag sa Kanya at naaalala niya na ang mga tao'y gawa lang sa lupa, sa alabok. So para sa iyo na i-deny mo na hindi ako alabok, ako'y okay, paano ka tatanggap ng habag ng Diyos? Na ang kinakahabagan niya ay yung mga kumikilala sa kahinaan at umaasa sa pagpapatawad at kabutihan ng Diyos. Na ang inaasahan mo to remain in good standing before God is not your performance, because you will fail somehow. One day, you will, because we are weak. Ang inaasahan mo para ka laging mabango sa Diyos, hindi yung sarili mong amoy, kundi yung halimuyak ng pag-ibig niya na ipinapaligo niya sa iyo. That you are in good standing with God, not because of your performance, but because of His love, because of His grace, because of His forgiveness. Another denial that is unhealthy is a denial of pain. Christian ka, hindi ka dapat nasasaktan. Everything ay dapat mong ipagpasalamat. Paano ko magpapasalamat na iniwan ako ni Papa, ni Mama? Paano ko magpapasalamat na namatayan ako ng anak? Paano ko magpapasalamat na naputulan ako ng kamay? So yung mga ibang kapatiran, pasalamat ka sa Diyos. Di ba? May natira ka pa isang kamay. Hindi ka dapat nasasaktan. So yung iba tuloy napipilitang magpanggap na hindi sila nasasaktan kahit ang totoo masakit. What wrong-headed expectation and unhealthy faith does to people is that we are forced to go underground with our humanity. We are forced to hide our weaknesses, our illnesses, our sicknesses, and live a life behind a mask. And this is not what Jesus wants for us. Yung pagtatago ng pain, si Job, a man of faith, nung dumating ang mga dagok sa kanyang buhay, hindi siya nagkaila na iniinda niya yon, na nasasaktan siya. Job 3:24-26. For sighing comes to me instead of food. My groans pour out like water. What I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. I have no peace, no quietness. I have no rest, but only turmoil. Sabi niya, yung pinapangambahan ko, kinakatakot ko, nangyari. Anong pinapangambahan ng mga mayayaman? Maghirap. Anong kinakatakutan ng mga anak? May masamang mangyari sa kanyang anak. Anong kinakatakutan ng malusog na tao na siya magkasakit? Anong kinakatakutan ng sikat na tao na siya bumagsak at lumubog? At sabi ni Job, lahat ng kinakatakutan ko naganap. Puro buntong hininga, himutok ang kapiling ko ngayon. There is pain in my heart and I'm not hiding it. Ang Panginoong Jesus, Mark 14:34, sabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Kung ang Panginoong Jesus, sabi niya, sobra akong nalulungkot, halos ikamatay ko, bakit tayo mga Kristiyano, ipagkakaila kung nalulungkot tayo? Kaya mga iba, namatayan ng asawa, sasabihin pa ng mga sister, huwag kang iiyak, masamang testimony yan. Napipilitan ko tuloy na okay lang, pero yung pala nahimatay ka na at hindi mo na makaya. Huwag kang iiyak kasi Christian tayo. Si Jesus nga wept. Jesus wept many times. Hindi siya nahihiya o natatakot na ipakita yung humanity niya sapagkat there's humanity in the Lord. Tayo pang talagang human na naging Christian lang ang magkukunwari na sobra kang tapang, sobra kang galing at magigilty ka pagka ikaw ay natatakot o kaya ay nalulungkot o nahihirapan at pagigiltihan ka ng kapatiran pag yun ang nararamdaman mo. Another mark of unhealthy faith. All of this is really part of this, denial of reality. Tumaas na ng tumaas sa ulap ang espiritu, hindi na nakatungtong sa lupa ang paa. Unhealthy faith is that which makes us deny that we are flesh and blood. We are not steel and stone. That we become afraid. And as much as possible, even for the sake of God and God's kingdom, we like to avoid pain and suffering. Tao ka eh. Ang Panginoong Jesus nga, nung nananalangin sa Gethsemane, nung bisperas ng pagpapako sa Kanya, nararamdaman niya ang mangyayari. Sabi niya sa Luke 22:42, Father, if you are willing, remove this cup from me. Sabi niya sa Ama sa Langit, kung pwede lang, pass. Huwag na lang sana. Siya man, inamin na hindi naman niya gustong mapako. Sino bang may gusto nun? Kahit si Jesus nga hindi niya gusto. Sabi kung pwede sana, wag.
Tas ikaw, Kristiyano, kahit ako sunugin, willing ako, pero takot na takot ka naman talaga dahil ang daming nanonood, hallelujah, hallelujah, ang tapang ni sister, lalo ka tuloy nagtapang-tapangan dyan. Kaya nagiging mahirap ang maging Kristiyano ko minsan dahil sa expectation ng mga kapatid mo na ikay anghel, ikay santa, ikay santo, ikay Diyos, Kristiyano ka lang naman na nagsisikap. Yung expectation ng mga estudyante mo kung Bible study leader ka na hindi ka na nagkakasala. May nagtatanong pa, Pastor, yun po ba mga married pastors nakikipag-sex sa wife nila? Ba't sila nagkaanak? Immaculate conception. Ang mga expectation ng tao, gano'n na lang kataas, na tuloy yung mga iba, kinukonsinti nila yung expectation na yun. They live up to that image and live a life of lies. They live behind a mask. And they force everyone else to follow them in the ministry to do the same. Si Jesus, inamin niya, nalulungkot ako, ikamatay ko. Kung pwede sana, huwag ako mahirapan. Siya ang nagbigay sa atin ng example na ganyan. Of course, other Christian leaders later would glorify suffering, would encourage people to go to the fire and offer themselves to be burned, and would encourage people to let themselves be whipped and be destroyed and be killed in the name of God. But never Jesus. Hindi si Jesus ang may pakanan ng lahat ng yon. Ang mga ibang Christian leaders later, sige, pumunta kayo sa mga leyon, pakain kayo. Sige, magpasunog kayo. Pero hindi si Jesus yun, tatandaan nyo. Kung meron silang ganung conviction nila yon. Pero hindi yun turo ni Jesus. At kung may mga Kristiyanong matatapang gusto nilang gawin yon, sa kanila na lang, huwag nilang hanapin sa iba na ganun din ang tapang ng iba. Kasi kung matapang ka, angkinin mo sa sarili, pero huwag mong i-assign sa iba, lalo doon sa naduduwag. Kasi o-present mo sila. Maraming mga ganyang examples. Pero si Jesus, inamin niya na meron siyang ganung uri ng aspeto sa kanyang katauhan. Healthy faith and spirituality does not require the denial of truth. It is truth that sets free. You begin with the truth, no matter how ugly, no matter how painful, no matter how bad it smells, you begin with the truth. And then go on with the work of God to make it better. Another mark of unhealthy faith is equating faith with unconditional peace in spite of trouble. Ba't ka naman natatakot? Di ba Christian ka na? Bakit ka nag-aalala sa mga presyo ng bilihin? Bakit ka natatakot sa exchange rate? Di ba Christian ka na? So ikaw ngayon, oo nga, hindi ako takot. So mapipilitan ka ngayon na i-deny yun. Paano yun malulutas kung ikinukubli? Samantalang ulitin natin na sabi ni Jesus sa Mark 14:34, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. May faith siya, pero naliligalig din. 1 Kings 19:4, si Elijah, he went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a solitary broom tree, and he asked that he might die. It is enough now, O Lord, take away my life, for I am no better than my ancestors. Minamabuti pa ni Elijah na mamatay kasi natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Jezebel, yung reyna. Siya man, nangamba, natakot. Hindi ko may faith, lagi ka nang may peace. Nagugulo din yun. Parang tubig, nakakaukaw din yun at naliligalig. Equating faith with success and prosperity is also an unhealthy faith. Hindi ko may faith ka in God, lagi ka na magtatagumpay sa negosyo. Papasa ka sa lahat ng exam. Magagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Job, a man of extreme faith, suffered extreme failure and poverty, though or because he was a man of faith. Your faith doesn't shield you from other things that also happen to other people. Sabi ni Lord, He sends His rain both on the just and the unjust. That the sun, yung araw, ay sumisikat sa batuwid at sa liko. So yung nangyayari sa banal na pagpapala din yung mga hindi banal. At yung nangyayaring hirap sa mga hindi mananampalataya, nangyayari rin sa mananampalataya. So hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ka mananalig sa Diyos para ma-exempt ka sa lahat ng yun. Kasi hindi yun guarantee. It is an unhealthy faith, it is a wrong-headed promise that many religious people do. Another mark of unhealthy faith is equating faith with safety and well-being. May mga mananampalataya ring nalulunod. May mga pastor din na nasasagasaan ng tren.
May mga matutuwid at mga makadiyos na namamatay sa eltor o cholera o TB. Nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo exempted sa ganung mga bagay. Anong pinagkaiba ngayon ng mananampalataya? Yan ang dapat mong isipin, kapatid, pag sinabi mong nananalig ka. Anong pinagkaiba mo sa hindi nananalig? Kasi tatubuan ka rin ng bulutong, magkakaroon ka ng beke, no? Pwede ka rin magkaroon ng kung ano-anong mga herpes, o kaya ay dapuan ka ng sipon, o yung bahay nyo mabunot ng isang malakas na hangin, o matamaan ka ng kidlat. Nangyayari rin yun sa mga mananampalataya. Hebrews 11:32 to 37. And what more should I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, obtained promises, shut the mouth of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Sabi ito mga ito, nagsikap din, lumaban. Nagkaroon din sila ng mga giyera, hirap na kanilang dinanan. At sabi pa, verse 35, women received their dead by resurrection. Mga babaeng nabalo, namatayan ng anak at mga asawa dahil sa pakikidigma ng mga asawa o anak nila para sa pangalan ng Diyos. Others were tortured, receiving to accept release in order to obtain a better resurrection. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned to death. They were sawn into two. They were killed by the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, persecuted, tormented. And these are believers. Lalong-lalo nung first 300 years of Christianity, na yung mga Kristiyano, hinuhuli sila, yung mga anak nilang maliliit, sinusuotan ng mga balat ng mga kambing, yung buong balat ng kambing, ibabalot doon sa bata, mga balat ng kung ano-anong hayop, tapos pawawalan sa gitna ng circus, at lalapain sila ng mga leon at tigre, kasi akala ng mga leon at tigre, mga kambing yun. Mga anak yun naman na ng palataya. Maraming mga tao, di ba? Kung isipin ninyo, kahit sa Pilipinas, panahon ng hapon, magpupuntahan sa simbahan para ma-secure, mabobomba yung simbahan o susunugin ng hapon, lahat ng lumalabas, binabayoneta. Hindi ko man nagdarasal ka, hindi ko man nananalig ka, na-exempt ka dyan. Merong na-exempt. Salamat. Pero hindi mo dapat hingin na mangyari yun sa'yo. Dahil hindi yun ang totoo na nangyayari sa buhay. Kung nananalig ka lang sa Diyos para ma-accept ka sa mga ganyan, para lagi kang masaya, hindi yan ang tunay na pananalig. At kung may nagsasabi sa atin na gano'n ang nangyayari sa nananalig, iyon na isang huwad na pangako. Faith does not exempt believers from the harsh realities of life. Faith should not be equated with what happens to people, because there are good people who suffer and there are bad people who suffer. There are bad people who enjoy and there are good people who enjoy. Isang hiwaga ng pakikitungo ng Diyos na sinabi na nga, God sends His rain both on the just and the unjust. Dapat pag-isipan ng tao kung ano talaga ang kahulugan sa kanya ng kanyang pananalig. Unhealthy faith is equating faith with happiness in spite of valid reasons to be sad. Nung ako po'y bagong Kristiyano, meron ako isang nakitang pastor. Maliit pa naman yung congregation niya. Araw ng linggo, nag-preach. Tawa ng tawa, malakas ang boses, masigla. Tapos nalaman ko, nung palang araw na yun din, umaga, madaling araw, yung anak niya nag-agaw buhay. Isinugod sa ospital. Hindi siya sumama dahil daw magpe-preach siya. Sabi ko, ayoko maging pastor. At lalo naman ayoko maging tatay na pastor. Magkaroon ng tatay na pastor. Kung nag-aagaw buhay na ako, magpe-preach siya, ba't wala na ba ibang pwede mag-preach? Titigil ba ang kagawaan ng langit kung hindi siya mag-preach? Wala na bang pwede mag-substitute? Hindi ba pwedeng maunawaan ng kongregasyon? Nag-aagaw buhay po ang anak ng ating pastor at nandun siya sa tabi ng bata. Manalangin na lang po tayo ngayon, mag-awitan at yun ang worship natin kung wala magpe-preach. Hindi ba pwedeng gawin ng mga Kristiyano yun? O mamatay ka dyan, kailangan mag-preach ka. Naghihingalo na yung nanay mo, kailangan nasa choir ka o choir ka pa rin. Yung nanay mo, nagtatampo na sa'yo, hindi mo dalaw-dalaw, linggo lang pwedeng dumalaw, hindi ka a-absent sa church kasi masama. Yung ganun mga pagpapahirap sa tao na hindi naman Diyos ang humihingi, simbahan lang. Kaya nagiging burdensome, nagiging mahirap maging Kristiyano
Diyos ang nasisira ang pangalan sa mga tao, lalo sa outsiders, hindi naman Diyos ang may pakana ng ganong mga pagpapahirap sa tao. There are sorrows in life. And we must attend to those sorrows when they are knocking at our door, because otherwise they won't go away. Nagkakaroon ng sakit, may namamatay, nandun ka, tumutulong ka, at inaamin mo na nahihirapan ka. Isaiah 53:3, sa isang prophetic statement, paano dinescribe ang Panginoong Jesus? He was despised and rejected by others, a man of sorrows. Na ang Panginoong Jesus daw ay isang taong maraming dalang kalungkutan. At ano po ang sabi sa Romans 12:15? Utos sa mga Kristiyano, weep with those who weep. In other words, expect people to weep sometime in their lives and minister to them by weeping with them. Not by telling them not to weep. Huwag kang iiyak, Kristiyano ka. Huwag kang iiyak, lalaki ka. Sila, Jesus nga, lalaki, umiyak. Si David nga, nung namatay ang kaibigan niyang si Jonathan, nanangis ng nanangis, lalaki. Yung mga expectation natin, Kristiyano ka, lalaki ka, kung ano-ano na mga pagpapahirap, hindi tuloy tayo maging natural kung ano yung tunay na nadarama. God expects people to weep when it is necessary and when there is a reason to do so. Another unhealthy faith is equating faith with fulfillment. Pag may faith ka, lahat ng pangarap mo mangyayari, lahat ng kagustuhan mo matutupad. Si Paul, man of faith na yan, ang daming achievement in the Lord. Anong sabi niya sa Romans 7:24? Wretched man that I am, who will rescue me from this body of death. Sabi ni Paul, gustong-gusto ko, alam na alam ko, at gusto kong gawin ang tama, pero ang nagagawa ko, yung mali. Inaamin niya yun. At yung kanyang kahinaan bilang tao, hindi naging sagabal para magamit siya ng Diyos sa pagpa-organize ng maraming churches, sa pagdadala ng maraming tao sa paanan ng Diyos, sa pagtuturo ng maraming mga doktrina. Hindi naging hadlang yung personal struggles niya. Hindi naging hadlang yung kanyang mga failures na inaamin niya maging sa Biblia, kahit yung sinasabing thorn in his flesh. Hinihiling niya sa Diyos na alisin, pero hindi inalis. Pero ganun pa man, napakaraming magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa pamamagitan ni Paul. Sapagkat ang gumagawa naman ay Diyos, si Paul ay kasangkapan. Pero oras sa sinabi natin, ay si Paul na talaga yan, hindi na yun ng Diyos, expectin mo dapat, perfect siya. Expectin mo lahat ng itinuturo niya, ginagawa niya rin. Pero siya ay tagapagturo, hindi siya ang pinagmumula ng itinuturo. Siya ay mouthpiece. Hindi natin dapat limitahan ang isang ministry according to the personal limitation of the minister or the servant or the channel of God's blessings. Napakainam na siyasatin ko nung uri ng pananampalataya ang isinasak sa isip natin ng lahat ng mga mangangaral na nadinig natin sa ating buhay, lahat ng mga Bible study leader, lahat ng programa, mga binasa nating libro. Kasi kadalasan, they cause us to have unhealthy faith. Another mark of unhealthy faith is an obsessive focus on sins of other people. Pag ang laging binubuklat, pinagtutuunan ng pansin, pinag-uusapan ay kasalanan ng iba sa halip na sariling kasalanan, it means that there is an unhealthy kind of faith in the person's heart. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7:3, why do you see the speck in your neighbor's eye, but do not notice the log in your own eye? Bakit ang pinag-iinitan mo yung maliit na puwing sa mata ng kapwa mo at isang troso na nakabalandra sa harap ng mata mo, di mo pansin? Sabi ng Panginoon. Another mark of an unhealthy faith, insistence on absolutes, on extremism. As if there was no ambiguity, no unclearness, and no uncertainty in life, even in the Bible. Maraming bagay hindi malinaw. Maraming bagay kahit sa Biblia hindi isinara, walang period. Hindi binigyan ng conclusion. Hindi binigyan ng dahilan. At kung saan ang Biblia hindi naglalagay ng period, dapat hindi rin tayo maglagay ng period. Kung saan siya hindi ganun kalinaw, dapat huwag natin pasimplihin para maging malinaw na yung pagpapalinaw natin lumayo na doon sa katotohanan. Kung medyo malabo, hayaang malabo, iniwan niya ng Espiritu ng Diyos na ganun, bakit mo pipiliting ibahin? Para lang maging komportable ka o ang iyong tinuturuan. Marami yan mga ambiguities. Hindi pwedeng extreme lang.
hindi lahat ng bagay lang is left or right. Meron talaga kumisang na sa gitna, dito nasa bandaron. Hindi ganun kasimple ang buhay. Hindi lang laging tama o mali ang isang bagay. Hindi lang laging ganito or that, either or. There are many things in between that must be considered by a person that exercises healthy faith. Ecclesiastes 7:18, sabi ni Solomon, the man who fears God will avoid all extremes. And yet many religious people are very extreme in their doctrine. Wala na silang kinoconsider na gray area, lahat dapat ganito lang o ganon. An oversimplification. Merong isang paksa na ipinakita ni Solomon yung kanyang dynamic attitude. Kung saan nagpupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay, may kaluluwa ba ang hayop o wala at saan nagpupunta yon? Sabi ni Solomon, hindi naman ito dapat kunan ng doktrina, pero ipinakita niya yung kanyang attitude na hindi ka dapat extremist sa kanyang mga bagay. Yung hindi mo naintindihan, manahimik ka na lang, pero huwag mong pasimplihin. Ecclesiastes 3:21, sabi ni Solomon, who knows whether the human spirit goes upward and the spirit of animals goes downward to the earth? Nakita niyo yung binuksan niyang topic? Sabi niya, kung ano pinag-uusapan ninyo? Sino ba talaga nakakatiyak dyan kung saan nagpupunta yung espiritu ng tao? Papataas ba o pababa? At ang espiritu ng hayop, pababa o pataas? O may espiritu nga ba? Hindi tayo dapat maguluhan sa sinasabi ni Solomon. Ang point lang dito, sinasabi niya, huwag kayong magdunong-dunungan. Yung hindi nyo alam, period. Mahirap yung hindi nyo alam, tapos magbibigay kayo ng definitive statement para lang kayo may masabi. Tapos maaaring madala nyo ang tao sa mali. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13:9-10, ganon din yun, ine-echo niya yung sabi ni Solomon, for we know only in part, and we prophesy only in part. But when the complete comes, the partial will come to an end. Sabi niya, ano bang alam natin? Konti. So ano bang pwede nating ituro? Konti. Pero pag dumating na yung ganap, yung pagdating ng inaasahan natin, na buong kaligtasan ng tao mula sa kanyang pagkatao, at siya mabalik sa wangis ng Diyos. Sabi niya, pag dumating yun, lahat ng mga kapra-kapraso magwawakas, magiging buo tayo. Pero ngayon, hindi yan mangyayari. So dapat nating tanggapin na may mga bagay na hindi mo lubos na mauunawa, niyayakap mo na lang sa iyong pananalig. Kaysa mag-imbento ka ng madaling paniwalaan para matahimik ka na lang. Sabi niya, ganyan yan. We know in part, we prophesy only in part. Brothers and sisters, beware of preachers or teachers who know everything, who have a say on everything, and a final statement on anything and everything. Kasi sa Biblia mismo, si Solomon na pinakabarunong sa balat ng lupa, si Pablo na nagtayo ng pinakamarami mga churches, sabi nila, ano bang alam natin? Tayo'y nangangapa, tayo'y umaapuhap ng liwanag, bumabanaag ng liwanag, pero dapat walang maging mayabang na akala mo'y nasa iyo ng buong kaliwanagan. Sabi niya, we know in part. Narrow and close-mindedness becomes the mark of an unhealthy faith. Ayaw mo nang bigyan man lang ng espasyo yung ibang ideya, yung ibang punto de vista. It is a mark of narrow-mindedness, which is a mark of an unhealthy faith. Another mark of unhealthy faith is constant need for supernatural wonders, for miracles, for God's supernatural intervention, if only to prove Himself. Ang marupok at di malusog na pananalig, laging kailangan ng assurance at kailangan himalayon. So Luke 21:7, they asked Him, Teacher, when will this be? And what will be the sign of that this is about to take place? Humihingi sila lagi ng sign. Luke 11:29, this is a wicked generation. Sabi ni Jesus, it asks for a miraculous sign, but none will be given it. Hindi bibigyan. Ang pananalig, hindi kailangang laging mapalakas ng himala. Kaya ang nangyayari, pagka humihina ang relihiyon, kailangang magkaroon ng mga himala para ang mga tao muli na naman ma-interest. Kaya makakakita ka ng maraming mga programa, kahit sa TV, mga religious rallies, laging may himala. At ipinapangako, sa linggo, may himala. Linggo-linggo, may himala. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, may himala. Walang ganung himala sa New Testament na nakaschedule.
Baski sa Biblia, sa Old Testament, walang himalang ipinapangako na hindi pa mangyayari, ipapangako na yung maghihimala. You cannot presume on God's Spirit and God's will na magkakaroon ng himala. Ba't ipinapangako lagi mga himala? Ang daming nagpupuntahan pag may himala eh. It is an unhealthy faith na kailangan lagi may himala para ka maniwala. Kaya tuloy yung iba, maniwala ka na lang, gumagawa ng mga himala. Unhealthy. Pag himalaan ka't hindi, may sakit ka o malusog, masaya ka o malungkot, may pera ka o wala, nananalig ka sa Diyos, yun, nananalig ka. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong patunay. At dapat tayong umabot sa ganung uri ng maturity, na pagka hindi na natupad ang gusto mo, nagtatapo ka na sa Diyos, nawawalan ka na ng pananalig. Ang tingin mo sa Diyos at yung relasyon mo sa Kanya is laging ibigay mo sa akin para ako maniwala. Pag di mo ibigay, hindi na ako maniniwala. An unhealthy brand of faith. Dapat nating sikapin. Huwag niyo akong tanungin kung paano niyo i-develop yung faith niyo. Kanya-kanyang sikap. Kanya-kanya yan. Ang magagawa lang natin bilang isang pamilya, mag-aaral tayo sabay-sabay, makinabang tayo sa mga karanasan nung mayroong kaunting higit na pinag-aralan at pinagsanayan kaysa sa atin. Pero at the end of the day, it is your personal business to deal with God and to process your spirituality and your faith. That it goes above and beyond the mundane, the small, the shallow, that it soars like an eagle, that it reaches another dimension. It is your duty to yourself and your responsibility to your Maker to understand Him in higher levels and ever-increasing ways. Sabi sa Bible, we must be changed from glory to glory. You cannot stay in your grade 1 level of faith forever or grade 2 or grade 3 because there is so much and really, sky's the limit. Yun ang pwedeng mapuntahan ng pananalig ng isang tao. What are the symptoms and marks, therefore, of an unhealthy church? Siyempre, unhealthy teaching, unhealthy faith will lead to an unhealthy congregation. Unhealthy scholarship and understanding is one sign. Unhealthy interpretation and teaching, an unhealthy application of Scripture. This is a mark of an unhealthy fellowship. Especially choosing specific and isolated examples in the Bible and universalizing them. Sa Bible, maraming testimonies. Halimbawa, sabi ng isang propeta, kaya kong akyatin ang bundok para kay Yahweh. Testimony niya yun. But for you to require every believer na akyatin yung bundok para kay Yahweh, maling application na yan. Hindi naman ikaw yung propeta eh. Si Noah gumawa ng isang sasakyang dagat. So gagawa tayong lahat? Hindi. Ginawa niya yun kasi yun ang buhay niya. Yun ang pinagawa sa kanya, yun ang kailangan niya. Pero hindi ka kailangan gumawa nun. Hindi mo kailangan lumaban sa mga leon dahil ginawa yun ni David. In other words, one of the faulty approaches to Scripture is to turn examples and outstanding ideals in the Bible as the norm and the standard for everyone to reach. That is unhealthy. Iba siyempre ang karanasan ni David, iba si Solomon, iba talaga si Samson, iba ka naman, iba siya. Hindi mo pwedeng hanapin sa bawat tao yung ginawa ni Moses, hinati yung dagat. Hindi mo pwedeng hanapin sa bawat tao yung ginawa ni Paul. Si Paul yun eh. Pag sinabi ni Paul, I can do all things, siya yun eh. Pero ikaw ba siya? Ang nangyayari kasi mga kapatid, pag nabasa na natin, ginagawa nating doktrina para sa lahat. We forget that those examples often are just personal testimonies. Pwede mong angkinin kung meron ka rin ng ganong espiritu, ganong kalagayan at ganong conviction, pero hindi mo pwedeng i-assign na dapat ganon ka rin. Pwede mong sabihin, ako rin, I can do all things. Ako rin, pwede kong paglaban. Ako, byuda ako, pwede na akong mabuhay ng walang asawa hanggang mamatay na ako. Paglilingkod na lang si Jesus. Pero hindi pwedeng sabihin, ikaw din, byuda to, ganon ka rin ha. Hindi pwedeng i-assign yon. Pwede mo angkinin, sabihin, ako yun, gagawin ko yun. But it is oppressive to assign it to others. Sabi mo, ay kaya kong mabuhay ng walang patis. Kaya ikaw, sister, dapat wala ka na rin patis at toyo. Ikaw, huwag ka magpatis. Ba't mo siya pinipigil? At sa Kristyanismo, ganun. Ginawa ni Paul, ginawa ni ganun. Therefore, gawin din natin. Ikaw ba yun? Dapat pinoproseso mo. Kasi nagiging malupit tayo sa ating sarili at sa isa't isa kung ginagawa nating pamantayan na dapat sundin ng lahat yung exemplary and exceptional accomplishment ng ilang tao sa Biblia na kaya naman nila na-accomplish yun, sobrang blessing din ang binigay sa kanila.
This is not the standard for everybody. This is just an ideal and a good goal to go forward to and reach out for, but it is not something that you will oppress everybody to realize in his life. Kaya dapat healthy yung approach mo maging sa mga example. Yung mga teaching na a believer does not sin. Alam naman natin na kahit believer ka, nakakasin ka eh. Pero nagkaka-conflict ka, dahil mo, ay sabi ng Biblia. But it can be a figure of speech. Ibig sabihin, pwede kung aayawin mo, etc., etc. That there is a certain context to it, that there is a certain environment na pinagsabihan nun. Pero yung environment mo, iba. Paano mo pipilitin yun? Sabi, we have overcome the world. Oh, good. Pero ako, Papa, hindi ko na overcome. So evil na ako, masama na ako. Kanya-kanya ng karanasan. We must not turn biblical examples into commands or standards for everybody. It will lead to an unhealthy expectation. It will lead to unhealthy standards. And it will really compose an unhealthy church. In an unhealthy church, when they fail, when they fall, people are torn down instead of built up. Pag ang isang kongregasyon, isang kapatiran, hindi healthy ang kanyang pananalig, pag may nagkamali, pag may nadapa, pinagpipiyastahan, nilalapa, kinakawawa. Alam mo, unhealthy yon. Because Jesus would not do it. A woman was caught in adultery and Jesus saved her from being stoned to death. Although told her, stop sinning. Pero anong ginagawa ng mga tao? Gusto nilang patayin. No? People are torn down instead of built up. We forget that God is not yet finished working on people. Na habang buhay ang tao, siya ay project in progress. Hindi pa siya finished. Now, pwede nating i-apply sa iba yan. Huwag mo i-apply lagi sa sarili mo pagka binibigyan mo ng sarili mo na excuse. God is not yet finished working on me. Gamitin mo yun sa, God is not yet finished working on her or him. Para hindi ka ganun ka-stricto, daig mo pa ang Diyos. In an unhealthy church, people are judged, labeled, stoned to death, cut off from the fellowship because they fall short of God's glory. It's not the Jesus way. Admittedly, it became the way of some churches later on, but it is not the Jesus way. Pag humahanap kayo ng modelo sa Biblia, modelo sa history ng church, si Jesus yung modelo. Hindi yung mga kapwa-tao lang natin na nagtayo din ng mga kongregasyon, nagkaroon sila ng mga churches, nagta-trial and error din sila eh. Naghahanap din sila ng paraan. Pero hindi sila yung perfect example. Jesus is the example. So you always ask yourself, what would Jesus do? Kung nandito siya. Paano niya i-handle ang situation na ito? In an unhealthy congregation, wrongdoers are embarrassed and shamed and marked. But it is not the Jesus style. Another mark of an unhealthy church is spirituality and religiosity is burdensome. Church life is a heavy burden, not a joy, not a pleasure. No? Bakit sinabi natin na unhealthy yon? Yung hirap na hirap ka, ang loob mo dito sa church? Kasi sabi ni Jesus, my yoke is easy and my burden is light. So pagka hindi easy, hindi light, hindi yun yoke ni Jesus. That can be the yoke of the Pharisees. That can be the yoke of the Sadducees. The yeast of the Pharisees and Sadducees. Kasi hirap na hirap ka. Hirap na yung loob mo, hindi mo maamin kasi baka masabing weak ang iyong faith. Tempted ka na, babagsak ka na, hindi mo masabi sa iba dahil baka mamark ka, tanggalan ka ng ministry. Nagkasala ka, nagkamali ka, kinukublihan mo dahil baka ikaw ay mapulpito, mabulletin board, no? Baka ka ganito, ganon. Mahirap. So ang itatanong mo, sabi ni Lord, my yoke is easy and my burden is light. This is not easy. This is not light. It is not of Jesus. Probably it is of somebody's religiosity. It is a religious leader's style or a congregation style, but definitely not the way of Jesus. The way of Jesus is easy, light, at sabi niya, I am gentle and humble. How do you handle sinners? How do you handle people who fall? Are you gentle or harsh? Sabi ni Jesus, I am gentle and humble. In other words, a healthy spirituality is user-friendly. Hindi siya pahirap. Siya ay
pagaan sa tao. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, ang tao ay palayain sa hirap, pagaanin. Maraming religious people, pinapabigat yan. Panahon pa lang ng Acts. Chapter 15, verses 4 to 5. When Paul and Barnabas came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done with them. But some believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and said, "It is necessary for them to be circumcised and ordered to keep the law of Moses." Ano pinag-uusapan? Si Paul na nagtayo ng mga churches among the Gentiles, among the non-Israelites, at napaka-progressive ng work niya, nag-adjust sa kultura ng mga taong yon. Siya ang talagang pioneer sa cultural redemption. Nag-adjust sa culture. Therefore, yung mga mature men who were joining the church, hindi na sinicircumcise. Sa old religion ng Israel, maging ng mga mga Israelites na naging Kristiyano, required nila that all men should be circumcised. So what were the churches in Israel asking Paul to do? Circumcise the men. Kailangan yan. Sundin ang utos ni Moses. At yon ang ipinakiusap nitong si Paul at pinag-usapan nila nung nagpunta sila sa Jerusalem. Ang tatanda na sila, tutuliin pa. Sabi niya, hindi naman bagay sa kanila, hindi sila galing sa ganyang kultura, hindi ganyan ang kanilang pinanggalingan. At yun ang pinag-usapan nila. Sabi ng mga nagpapabigat, kailangan gawin yan. Pero yan ni-resolve. Acts 15:10, sabi ni Pedro, "Now therefore, why are you putting God to the test? By placing on the neck of the disciples a yoke that neither our ancestors nor we have been able to bear." Sabi niya, tayo mga Israelites, ang daming batas, ang daming ganito, ang daming bawal. Hindi naman natin nasunod dyan. So bakit ngayon pipilitin natin yung hindi naman Israelite na naging Kristiyano, na pati sila sumunod sa ating mga kaugalian, sa ating mga tradisyon, na tayo nga, hindi natin nasunod at hirap na hirap tayo. Ba't ipapataw natin sa kanila ang ganyang bigat? At matapos silang manalangin, matapos silang mag-meeting, napagkasunduan, okay, hindi na natin re-requirein sila ng maraming bagay, ito na lang konting ito. At konti na lang yung itinira nila na requirement. At tuloy ang mission, tuloy ang paggrow ng mga churches among the Gentiles. Because the Gentile Christians did not have to become like the Jewish Christians. Ang pareho sa kanila, yung pagiging Christian, pero yung Gentile nilang background at Jewish, magkaiba yun at yun ay inonor. Bakit mo papahirapan ang tao para lumapit siya sa Diyos? Pwede mo namang padaliin. The marks of an unhealthy church is that the general effect on people and the feeling of the people is that of being limited, restricted, controlled, burdened, punished. Ang mga unhealthy churches, ang bait sa bisita, pero malupit sa kapamilya. Ang ganda-ganda ng kanta ng choir, napapaiyak ang mga tao, pero doon sa likod, pinapagalitan sila lagi. No? Parang ang bait-bait mo sa audience, tapos yung mga tao nito na kumakanta, naglilingkod, ang gipit-gipit mo. Diba? Konti pagkakamali, tatanggalin mo sila. Parang pipilitin mo tuloy sila nun to go underground with their difficulties. Another mark of an unhealthy church, the system is manipulative. The system is used as scripture and God to exploit, to control people, and if possible, to scare them into obedience. It is easy to use God's word to imprison instead of set free, to burden instead of unburden, and to use instead of serve people. Madali yan na gawin sapagkat ang mga tao, karamihan ay mangmang. Madali silang maniobra. Madali silang palikuin dito at doon. At yan ay nagagawa ng ilang mga kongregasyon. Jesus says, do not fear. Do not be afraid. But is it the business of the church to scare people into holiness? To scare them into obedience? What are the fruits of unhealthy faith? Marami. Ilan dyan? A damaged personality and spirit. Pag ikaw ay may unhealthy faith, nagkakaroon ka ng self-righteousness, judgmentalism, and an oppressive behavior. You impose holiness on everybody. You're the big killjoy of the entire town. Ayaw mong kumain ito, lahat hindi mo papakainin. Ayaw mo ng ganong tugtog, lahat hindi pwedeng makinig sa ganyang tugtog. Gusto mo ganitong suot, lahat dapat ganun ang suot. You become oppressive to people. Romans 12:3,
Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. So kailangan ng tao hindi nagmamalaki kahit na naniniwala kang alam na alam mo, hindi mo ikinoconsider ang sarili mo na mas mataas kaysa sa iba. Luke 6:37, do not judge. What happens when people have damaged personalities and spirits? They damage the image of God and of the church. Nati-turn off ang marami. Another fruit of unhealthy faith is internal conflict. Sa loob ng mo mismo, litong-lito ka. Kasi hindi mo tinatanggap at inilalabas kung ano yung nasa loob. Dahil mapaparusahan ka pag inilabas mo yon. The result is hypocrisy, pretense. Another fruit of unhealthy faith is lack of growth, retrogression. Hindi ka lalago, aatras ka pa nga. At nakikita mo ito, when a person becomes more religious, the more difficult the person to be with. Mas umihirap pakisamahan, samantalang nagiging mas religyoso. You know that there is something very unhealthy that's going on. At isa po sa mga pinakamalulungkot na bunga ng unhealthy faith, disillusionment and disappointment. Akala ko pag naging Christian ako, papasa ako sa board. Akala ko pag nagdasal ako, diningin ng Diyos, magkakaroon ako ng ganito, ganon. Akala ko pag nag-fasting ako, gagalingan nanay ko. Puro hindi nangyari. False expectations are not met. And the faith suffers. People leave God, people leave the church. Why? Because of wrong teaching and an unhealthy faith. Hindi kasalanan ng Diyos. Naaka yung tao para umasa sa hindi naman niya dapat asahan. A very sad fruit is falling away. Luke 8:13, they believe only for a while, and in a time of testing, fall away. Why? Because the faith is unhealthy. What could be our unhealthy ideas about faith and spirituality and Christianity, being a Christian? Kung nahihirapan tayo na sumukat kung ano yung healthy at hindi, tandaan nyo na lang sabi ni Jesus, my yoke is easy, my burden is light. I am gentle and humble. Tayo bilang Kristiyano na may influensya sa iba, do you make lives of people easy, their burden light? Are you gentle and humble with them? Or are we overbearing, imperious, oppressive, domineering because we think we're more godly than others? It's not the Jesus way. Review how you apply faith to yourself and to others. And if you have to choose the Jesus way, the loving way, that which is light, that which is pleasant. Suriin natin mga kapatid kung anong uri ng pananalig meron tayo. Kasi kung minsan, ang tagal-tagal na natin nag-church, ang tagal-tagal na natin nag-aaral ng Biblia, napapabuti ba tayo o naliligaw? Nakakabuti ba tayo sa kapwa o nakakapagpahirap sa kanila? Nagiging representative ba tayo ni Jesus? O nagiging representative lang tayo ng ilang mahihigpit na mga religious leaders na hindi naman sila si Jesus? Dapat nating suriin at sukatin maging ang mga religious leaders sa pamantayan ni Jesus. Siya ang tunay na modelo. Yung paraan niya ang dapat nating pag-aralang i-apply sa ating buhay. Ama namin sa langit, sa patuloy na paglago namin sa aming espiritu, sa patuloy na paghahanap namin ng katotohanan, sa patuloy na paglapit sa iyo at pamumuhay bilang Kristiyano, ituro mo sa amin kung healthy o unhealthy ang mga pananaw namin. Ito ba ay maka-Jesus o makakung kanino lang? Ituro mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng ito, bagamat hindi namin gustong konsentihin ang kamalian at kasalanan, hindi namin gusto na encourage ang paggawa ng mali, pero turuan mo kami, Panginoon, ng style ni Jesus. Mapagmahal, maibigin, mapagtanggap, habang nagtuturo, nagtutuwid at nagbibigay ng liwanag. Itong balancing ito, itong timpla na ito, Panginoon ni Jesus, ang ituro nyo sa amin bilang individual at bilang isang kapatiran. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, suriin natin ang ating pananalig, suriin natin kung paano tayo nakikitungo sa iba at kung paano tayo sumusunod sa halimbawa ni Jesus. And armed with this realization, let us grow in the Lord. Let us know more. Let us win souls for Christ, but only the way that Jesus would. Panginoon, sa aming pananahimik sandali, makipagniig kayo sa amin at turuan niyo po kami.
Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa kapangyarihan mo sa aming buhay. Salamat po sa pagmamahal mo. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, nakikita namin kung anong uri kami na maging Kristiyano, Panginoon. Salamat po sa salita mo, kung paano mo ipinapaunawa sa amin upang magkaroon kami ng healthy faith sa buhay namin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po kami bigyan ng kalakasan, ng pananampalataya, upang hindi po kami makatisod sa aming mga kapwa, kundi, Panginoon, ay makapagdala pa ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na mabigyan mo kami ng privilege, makapagbalik ng aming mga ikapo at makapagdala ng aming mga handog. Dalangin namin, Panginoon, ng lahat ng ito na opportunity na ibinigay mo sa amin ay makapagbigay glory sa iyong pangalan at sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pag-ibig sa aming kapatid.